Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang tatlong babae ay nagtatawanan at gumawa ng ilang mga pagsasaayos sa kanilang sarili, habang hinihintay nila ang pagdating ng mga lalaki. Sa wakas, dumating sina Susan, Alex at iba pa sa La Bellevue Restaurant. Ika-5 kabanata. Ang talunan. Mauna na kayo, pupunta pa ako sa banyo. Napansin ni Alex ang ilang puting marka sa kanyang damit, kaya't lilinisin muna niya iyon. Nakita na ni Ben at Carl si Rose at ang dalawa pang babae at natigilan sila sa ganda nilang lahat. Nahihiya si Ben at nagsimula siyang maglakad ng mas mabagal, habang si Carl naman ay kinakabahan, at inayos niya ang kanyang salamin. "Hi girls, anong pinagkakaabalahan nyo at anong nakakatawa?" tanong ni Susan. Nakangiting naglalakad papunta sa mga kaibigan niya. Napatingin si Rose at ang iba pang mga babae, at nang makita nila sina Ben at Carl, ang kanilang ngiti ay natigil, at naramdaman nilang parang binuhusan sila ng isang balde ng malamig na tubig. Ang hitsura ni Ben ay hindi kapansin-pansin at si Carl ay parang ordinaryo lang. Ito ay hindi nila inaasahan. Pagkatapos lang ng isang sulyap, nag-iwas ng tingin ng mga babae, tila dismayado. Nang makita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan, medyo napahiya si Susan. Alam na niyang mangyayari iyon at tumingin kay Joe. Si Joe ay nagkibit balikat lamang at ngumiti. "Umupo na tayo," sabi ni Joe. "Carl, bakit hindi ka umupo sa tabi ni Stacy? At makakatabi ni Ben ay si Betty." Katatapos lang magbigay ni Joe ng mga mungkahi, nang tumayo si Stacy at umupo sa tabi ni Betty, na nilinaw na ayaw niyang maupo katabi ni Carl o Ben. Sumama ang loob ni Joe para sa kanyang mga kaibigan. Si Stacy at Betty ay nag-chat sa kanilang cellphone, hindi sila pinansin, at iyon ay hindi tama. Ito ay talagang hindi magandang asal. Ang mesa ay may kabuuang 4 na kasangkapang gawa sa kahoy, na maaaring upuan ng 2 tao. Magkatabi na nakaupo sina Stacy at Betty, gayon din sina Carl at Ben. Umupo si Joe kasama si Susan at nag-iisa si Rose. Parehong nag-aalala sina Susan at Joe. Si Rose ang pinakamaganda sa mga kasama niya sa kwarto sa isip ni Susan, ngunit siya rin ang pinakamapili. Kapag dumating si Alex, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi naman masamang tingnan si Alex, ngunit hindi maganda ang kanyang pananamit na nagdudulot ng hindi magandang impresyon. Tinanong ni Joe ang lahat kung ano ang gusto nilang i-order. Itinuon ni Stacy at Betty ang kanilang atensyon sa menu. Hindi pinansin ang kanyang mga kaibigan. "Bakit 2 lang ang kasama mo dito? 3 lang ba ang tao sa dorm mo?" tanong ni Rose kay Joe, habang nilalaro niya ang kanyang buhok. "Yung isa ay nagpunta sa banyo, babalik din yun kaagad," sagot ni Joe. Nakita niya si Alex na naglalakad papunta sa kanila, kaya tumayo siya at kinawayan niya. "Alex, dito," mahinang sigaw ni Joe. Nang marinig siya ng mga babae ay napatingin silang lahat sa direksyon ni Alex. Nagkatinginan lang sina Stacy at Betty bago nawalan ng interes at bumalik sila sa pamimili ng menu. Nanlaki ang mga mata ni Rose, at nakita sa mukha niya ang pagkadismaya. Nakilala rin ni Alex si Rose. Nagkatinginan silang dalawa. Lumapit si Alex kay Rose. Nalilito kung bakit tila galit na galit ito sa kanya. Nang maupo ito sa tabi niya ay tinitigan siya nito at saka biglang ngumuso. Binigyan siya ng isang mapanuksong ngiti. "Rose, anong problema? Parang magkakilala kayo ni Alex?" tanong ni Susan. "Wala," malamig na ngiti ang ibinigay ni Rose at sinulyapan niya si Alex, saka tumingin kay Stacy at Betty. "Kapareho niya ang taong nakabunggo sa akin sa Metro Skybank." "Ito yung lalaki?" hindi napigilan na tanong ni Stacy. "Well, sabi naman ni Betty parang may suot pa siyang kaparehong damit." Ang parehong babae ay tumingin kay Alex pataas at pababa, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi pagsang-ayon. "Ano ang pinag-uusapan ninyo?" naguguluhang tanong ni Susan. Dahil mukhang hindi interesado si Rose na magpaliwanag, si Stacy ang nagkwento. Nagpunta si Rose para asikasuhin ang ilang negosyo kasama ang kanyang ama sa Metro Skybank kanina. At pagtulak ng pinto ang kanyang noo ay tinamaan ng lalaking ito. "Kita mo, may maliit na bukol si Rose sa noo." Si Betty ang pumalit sa usapan at sumulyap kay Alex. "Makikita mo kung paano siya nagbihis at dumiretso sa Metro Skybank.
Kailangan mo ng $1 bilyong para makakuha ng card, ngunit pumasok pa rin siya. Nang tanungin siya ng manager, walang alinlangan. Tumakbo siya na may namumulang mukha. Si Susan at ang iba pa ay napatingin kay Alex. Na iniisip kung gaano siya napahiya sa Metro Skybank. Medyo nag-alala si Susan. Si Rose ay nagkaroon ng pagiging mahirap na impresyon para kay Alex. Magstay pa kaya siya ngayon, sa isip ni Susan. Siya ay napakadirekta at hindi mananatili, para lamang maging magalang. Malamig ang ngiti ni Rose habang nakatingin kina Joe at Susan. Susan, I'm glad nakahanap ka ng gwapong boyfriend na katulad ni Joe. Pero may kailangan akong gawin kaya hindi na ako magtatagal. Tumayo si Rose at tumalikod. Naglakad palabas kahit siya pa ang nagsuggest nitong lunch. Si Joe ay talagang gwapo at dahil siya ay isang sports major ay inakala niyang magiging katulad din niya ang kanyang mga kasama sa silid. Naisip niya na kung ang isa sa mga kasama sa kwarto ni Joe ay nababagay sa kanya, hindi na nito problema ang paghahanap ng kasintahan na aaprubahan ng kanyang ama. At kahit wala sa kanila ang nababagay, ay makikilala pa rin niya ang dalawang gwapong lalaki. Nagulat siya nang ang mga kasama sa kwarto ni Joe, si Ben ay mukhang nababalisa at si Carl ay ganap na ordinaryo. Still she could tolerate the two of them. Pero nang makita niya si Alex, hindi na nakatiis si Rose. Isa lamang siyang mahirap na talunan, na walang lugar sa mundo. Pinaglalaruan siya ng tadhana. Naghahanap siya ng mayaman at gwapo at ang ibinigay sa kanya ay katulad lang ni Alex. Mabilis na nagalit si Rose. Sa sobrang galit ay sumugod siya sa labas ng hindi pinansin, at nabangga ang balikat ng isang lalaki. Nakasuot siya ng all in black at mukhang napaka-propesyonal. Ang kanyang buhok ay sunod sa uso, ang ayos. At ang kanyang balat ay maputla. May hawak siyang iPhone sa kamay at may suot na mamahaling relo. Naging madilim ang ekspresyon ng lalaki. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ng malapitan si Rose ay napansin niya kung gaano ito kaganda. At ang kanyang aura ay biglang nagbago ng gusto. Hey gorgeous, hindi ba kita nasaktan? Tanong ng lalaki. Gusto mo bang masahihin ko ito ng may masamang ngiti? Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay patungo sa kanyang balikat. Galit na galit si Rose. Kaya hinimpas niya ito, bago pa man madikit ang kamay ng lalaki. Sinampal niya ang mukha ng lalaki. Galit at inis na inis si Rose. Tingnan mo ang nilalakaran mo kung saan ka papunta. Nakahanda na si Joe at ang iba para tumulong. At laking gulat nila Joe nang makita nilang sinampal ni Rose ang lalaki. Nang umalis si Rose, nagpa siya sina Betty at Stacy na umalis din. Ngunit kalaunan ay hinikayat sila ni Susan na manatili. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Susan si Joe na magbayad ng bill, at pagkatapos ay umalis na sila sa restaurant. Kinausap ni Stacy si Joe at hindi man lang lumingon kina Alex at sa iba pa. Tahimik din at dismayado si Susan sa mga kasama ni Joe. Kasintahan niya si Joe at ayaw niyang maging komplikado ang kanilang relasyon dahil sa mga kaibigan nito. Siya ay nahihiya at maingat na nagpaalam sa bawat isa sa kanila, at pagkatapos ay naglakad siya patungo sa dorm kasama ang kanyang matalik na mga kaibigan. Pagkatapos bumalik sa dormitoryo, ay nagpalit si Joe ng bagong set ng mga damit na pang-sports, at tumakbo sa larangan ng palakasan upang lumahok sa pagsasanay. Nakahiga si Ben sa kanyang kama, hubad ang pangtaas na damit habang naglalaro sa kanyang cellphone. Habang sinimulan ni Carl na buksan ang video game at sinimulan itong laruin. Naglagay si Alex ng card sa isang Samsung Galaxy phone. Kung ayaw na ni Kathy ay maaari niya itong gamitin. Binuksan niya ito. At maayos itong gumana. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa na sumigaw si Ben. Alex, Carl. Si Minnie ay naka-livestream sa kanyang channel. Bilisan niyo, kailangan niyong panoorin ito. Malaki ang crush ni Ben kay Minnie. Nagsimula siya ng livestream vlog 2 araw na ang nakalipas, at nag-post pa siya tungkol sa chat ng klase. Halos lahat ng tao sa klase ay alam ang tungkol sa vlog na ito. Dahil walang magawa si Alex, nagrehistro siya ng account at pumunta sa Minnie livestream channel. 20 minuto na siyang nag-livestream at mahigit 30 tao ang nanonood nito. Lahat ng kanyang kaklase ay walang klase sa hapon. Kaya karamihan sa mga ito ay libre na manood. Niyakap ni Minnie ang isang pink na unan at nakasuot ng pulang earphones habang nakikipagkwentuhan sa harap ng camera. Mga bes, wala pa ba tayong regalo?
Ang sino mang may regalo para sa akin ay dapat na ipaalam sa akin. Inikat niya ang isang bahagi ng kanyang buhok sa paligid ng isang daliri at nagpout sa camera na nagbibigay ng flying kiss. Halos lumampi na ang labi niya sa screen. Siya ay napakapopular at medyo marami ang lihim na umiibig sa kanya. Kaya kapag humingi siya ng regalo, maraming lalaki ang gustong magbigay sa kanya kung ano ang hiningi niya. At saka, hindi naman masyadong mahal ang regalo. Kaya't kayang-kaya bilhin ng mga estudyante. Nag-flash ang screen ng notification. Isang kwintas mula sa Morningstar. Tapos si Captain Reckless ay nag-send ng bikini. Salamat, Morningstar, sabi ni Minnie. Habang pinapalakpak ang kamay niya. At salamat sa aking gwapong maliit na kapitan. Mahal kita. Tumagilid ang ulo ni Minnie at gumawa ng heart gesture gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos niyang magsalita, isang sigaw ang nanggaling sa corridor, ang cute ni Minnie na sinundan ng isa pang boses na sumisigaw na she is adorable. Nakita ni Ben na nanliligaw si Minnie, sa mga nagbigay ng regalo sa kanya, at medyo nakaramdam siya ng selos. Kinakabahan siyang pumili ng regalo pagkatapos ay pinindot ang send button. Isang mensahe ang nag-pop up sa pampublikong screen. Nagpadala ng kwintas si Flying Fish. Kay Ben ang mensahe sa ilalim ng kanyang screen name. Minnie, ako si Ben, nanonood ng broadcast mo. Ngumiti si Minnie ng matamis at nagsalita sa camera. Salamat Ben, alam ko. Wika ni Minnie sa akin, na napatulala si Ben habang nakalutang. Sa sandaling ito, isa pang mensahe ang lumitaw sa livestream channel. Nag-type si Ghost Rider. Ben na amoy mabahong talunan. Magbibigay ng presentation kay Minnie. Nakakatawa. Kaya mo ibigay yan, tanong ni Ghost Rider. Huwag ka maniniwala dyan. Nagpadala ng galit na mensahe si Ben. Ano naman kung magregalo ako? Nakakain ka na ba ng poop emoji? Bakit ka pa kukuha ng tae? Sumagot si Ghost Rider. Tanga. Isa kang talunan na walang pera. At gayon pa man, sabi ni Ben. Anong masama kung magbigay ako? May balak ka bang ibenta ang kidney mo? O maghihingi ka ba sa iyong mga magulang ng pera? Mayroon kang ilang lakas ng loob. Sabi ni Ghost Rider. Sumimangot si Minnie. Nag-aaway ang mga tao sa livestream channel. At hindi niya ito nagugustuhan. Itigil nyo na guys. Kung hindi kayo titigil sa pagtatalo ay ibablock ko kayo. Mabilis na nag-message si Ben sa kanya, sorry Minnie, siya ang nagsimula. Nag-chat si Ghost Rider. Ano kung nakakagulo ako sa inyo, wala akong pakialam. Bahagyang pumunot ang noo ni Minnie at naghanda sa pag-block kay Ghost Rider. Biglang nag-flash ang system notification. Si Ghost Rider ay nagpadala ng money gun. Napahinto si Minnie sa kanyang nakita. Ang mga iyon ay nagkakahalaga ng mga $50 at ito ang pinakamahal na regalo na natanggap niya sa ngayon. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay subaybayan po ninyo ang ating istorya. Maraming salamat sa pakikinig. Hinihiling ko po ang inyong suporta sa ating munting channel.